Ang Northern Integrated Transport Terminal Exchange, NIPTT, NITX, ay nasa yugto pa rin ng pagpaplano at pag-aaral, feasibility study, bagamat may mga naunang plano, ang Department of Transportation, DOTR ay naghahanap pa rin ng mga angkop na lokasyon sa Northern NCR, Quezon City, Valenzuela, o Caloocan, upang maging terminal para sa mga bus na galing norte. At bago natin ituloy, kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload video. Pinag-aaralan ang pinakaangkop na lokasyon sa hilagang bahagi ng Metro Manila, posibleng sa Bulacan o malapit sa Quezon City, para i-connecta ang mga provincial buses sa city buses, UV Express, at mga tren, MRT-7, NSCR. Katulad ng Parañaque Integrated Terminal Exchange, PITX, sa Timog, ang layunin ng NITX ay pag-isahin ang mga terminal ng bus mula sa Northern Luzon, inaasahang babawas ito sa matinding traffic sa EDSA dahil hindi napapasok sa gitna ng Metro Manila ang mga probinsyang bus. Ang terminal ay ikokonekta sa mga urban transport system tulad ng MRT-7, Philippine National Railways, PNR, at EDSA Busway para sa mas mabilis na paglipat ng mga pasahero. Habang ang Timog ay mayroon ng PITX at sinusundan ng TCITX, ang Northern Integrated Terminal Exchange ay prioridad pa rin ng DOTR na maisakatuparan sa pamamagitan ng Public-Private Partnership, PPP, para sa komportableng paglalakbay ng mga commuter mula sa norte. Ang isa pang terminal, ang Taguig City Integrated Terminal Exchange, TCITX, sa Arque South, ay nakatakda ng simulan ng konstruksyon sa ikalawang quarter ng 2026. Samantala, batay sa mga dokumento sa pagbid at disenyo, ang DOTR ay magbubukas ng mga bagong EDSA carousel stop sa Monte de Piedad, Cubao, at Magallanes at gagawing median stop ang hintuan sa PITX. Inurong ng DOTR ang pagbubukas ng 3 istasyon sa unang quarter ng 2027, mula sa orihinal na target na huling bahagi ng 2026, nilalayo nitong pabilisin ang biyahe, time and motion, sa EDSA carousel at dugtungan ang mahahabang agwat ng mga kasalukuyang bus stop. Tatayo malapit sa Monte de Piedad at EDSA Footbridge, sa pagitan ng NIPAQ Mart Main Avenue stations, layunin nitong bawasan ang 1.7 na kilometro na agwat sa pagitan ng dalawang dating istasyon para sa dagsa ng mga pasahero. Ang pangalawang istasyon ay itatayo malapit sa istasyon ng MRT Magallanes at tatulay sa pagitan ng istasyon ng Ayala at Taft Avenue. Sinabi niya na ang bagong istasyon ng bus ay gagawing mas madaling mapuntahan sa mga umuusbong na industriya ng negosyo sa lugar. Ang huling bagong hintuan ng bus ay itatayo sa kahabaan ng Kennedy Road malapit sa PITX, na tutugan sa mga sakay na sumasakay sa parehong probinsya at lungsod. Tinatayang nasa 264.86 na milyong piso ang halaga ng proyekto, kasama na ang pagpapatayo ng mga footbridge. Gagawing basehan ang disenyo ng SM North EDSA Station na may mga elevator at escalator para sa mga PWD, senior citizens, at mga buntis. Kakaroon ng mga footbridge na hiwalay sa MRT-3 para sa mas ligtas at maayos na paglipat ng mga pasahero. Sabay nito, nakatakdang buksan ang bagong Kamuning Station sa unang bahagi ng 2026, habang 5 iba pang istasyon ang isa sa ilalim sa rehabilitasyon.
Ang proyektong ito ay bahagi ng mas malaking plano ng DOTR para sa pagpapaganda ng EDSA busway, na may tulong mula sa private sector tulad ng SM. Isa ang EDSA busway sa mga itinuturing ngayong pinaka-accessible na pampublikong transportasyon sa pamamagitan ng EDSA carousels na bumabaybay sa kahabaan ng EDSA mula sa Parañaque hanggang Monumento sa Caloocan. Opisyal na binuksan noong April 1, 2026, ang EDSA Busway SM Mega Mall Station, o Concourse Ortigas, ay isang modern, covered, and elevated walkway na nag-uugnay sa Building A ng SM Mega Mall direkta sa Ortigas Station ng EDSA Carousel. Ito ay isang proyekto ng DOTR at SM Prime upang mapabilis at mapadali ang paglipat ng mga pasahero, na may mga escalator at elevator. Ang bagong concourse ay nasa tapat lang ng SM Mega Mall Building A, malapit sa Ortigas MRT Station. Ito ay isang ligtas na elevated walkway na nag-aalis sa pangangailangan na tumawid sa abalang kalsada ng EDSA. Ayon sa mga ulat noong April at ngayon buwan 2026, operational na ang northbound lane at platform. Ang ilang bahagi, tulad ng elevator at pababang escalator, ay gumagana na, habang ang ilang installation ay tuloy-tuloy pa rin. Ang istasyon ay fully covered, kaya protektado ang mga pasahero sa ulan o init. Ito ay PWD-friendly at may mga concierges. Ang 24/7 na operasyon ng busway ay mas madali nang ma-access, na nag-uugnay sa mga biyahe patungong Monumento, northbound, at PITX, southbound. Ang proyektong ito, na pinondohan ng SM Prime Holdings, ay naglalayong magbigay ng mas maayos, ligtas, at mabilis na sistema ng transportasyon para sa mga commuter sa Ortigas area.